worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anuman kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay maitakot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay maitakot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Masaya, masaya, masaya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Good morning, Jesus! Yan, magandang umaga po sa ating lahat, lalong higit sa ating Panginoon. Kamusta po ang buhay, mga kapatid? Ayan. Ayan. Laging alive. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. O, bago tayo magpatuloy, opening prayer muna tayo, Ninong Boy. Ayan. Nalangin muna tayo. Purihin ka po, o aming Ama. Ikaw po yung aming haring dakila, Diyos na walang hanggan, walang kamatayan, nag-iisa, hindi nakikita. Ngayon po, O Lord, ay muli kaming nangihingi ng awat habag mo. Ikaw po ang nagpahintulot na makaupo kami rito at dalangin namin na makinabang po ang lahat ng nakakapanood at nakakarinig sa lahat ng iyong mga pagtuturo. Hayaan mo nga po na sa aming kahinaan, tanging kapangyarihan mo ang mahayag. Kung wala po ang iyong banal na Espiritu, wala po kaming kakayahang makaunawa, lalo na sa pagtuturo. Kaya luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Lukuban mo po ang kabuuan ng lugar na ito ng iyong Espiritu, O Lord. Maluwalhati ka at maparangalan. In Jesus' name,
Amen. Yan. Napakasarap simula ng ating araw, ng ating umaga na nagpupuri sa Panginoon. Yan. Awit muna tayo kay Lord. Yan. Tayong lahat, mga kapatid, awitan natin ang Panginoon. Mawit at magpuri. Mawit at magpuri, lahat ng kanyang nilikha. Buhay kong taglay, sa Kanya nagmula. Ang buhay kong ngayon, binagon mong lubos. Kaya't ako'y magpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kayong mga gawa. O kay buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay, lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka. At magalak ka sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Tayo po ba'y nagagalak sa Panginoon? Pero pag nagalak ang Diyos, sabi nga sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Tayo ay lumalakas. Malakas ba tayo, mga kapatid? Amen. Masigla po ba tayo? Ayan. Humihinga pa po ba tayo, mga kapatid? Ayan. Isa nga pong inhale. Sabi natin, hallelujah. Hallelujah. Sabi natin, praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Yan. Gusto niyo bang bumati, Ninong Boy? Meron po ba kayong gustong batiin? Yan. Bati muna po kayo. Si Nanay, binabati ko si Nanay. Laging nanonood yun. At lahat na tayo, pagbati po. Para sa inyo lahat. Thank you, Lord. Sa ibang bansa, si Ninong Fred, kamustahin niyo naman. Sina Pastor Fred. Ha? Ako na lang. Ayan. Kinakamusta po ni Ninong Boy, si Pastor Fred, at si Ninang Nilda, yung kanya pong kapatid, at yung kanyang mga mahal sa buhay dyan sa ibang bansa. Tayong lahat sa Comfy, North, East, West, and South. Alam ko na tayo ay laging sinasamahan at lagi nating kasama ang ating Panginoon. At salamat sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa ating Good Morning, Jesus. At ngayon nga pong Tuesday, tuwing Tuesday, ang ating tinatalakay yung tungkol sa doctrine of ecclesiology sa body of Christ, mga kapatid. At iyan nga po yung ating ipagpapatuloy ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, puntahan muna natin ang ating memory verse of the week. Ang ating memory verse of the week ngayong week na to, sa James 1 verse 17 sa New King James Version. Every good and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Sa Tagalog po, Ninong Boy. Ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas
na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. At katulad nga nung ating pag-aaral nung Sunday at kahapon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay binigyan ng kanya-kanyang kaloob. So pag sinabing gift, hindi ito pinaghirapan, hindi mo ito hiningi, ito'y kusang loob na ibinigay ng Panginoon para sa ikalalago ng kanyang simbahan. So napakahalaga na gamitin natin, i-practice po natin yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng ating Panginoon para sa ikauunlad ng kanyang iglesia. So salamat sa Panginoon at ngayon nga po dahating pagpapatuloy dun sa ating tinatalakay every Tuesday na so, di ba pag Tuesday ang tinatalakay natin yung tungkol sa internal body. So imagine na yung palang ating mga, ano ba tawag yan, lamang loob. Kasi dati ang alam ko, lamang loob, nandiyan sa mga kanto-kanto. Masarap yung mga lamang loob. Pero grabe pala yung ating pagbinigyan mo ng pansin, yung ating mga lamang loob, meron pala yung kaugnayan pagdating sa body of Christ. Kaya napakaganda nitong ating tinatalakay, mga kapatid. Kung ating i-review, ano na ba yung ating mga natalakay, mga kapatid? Ano yung unang tinalakay ni Minister Ernie at saka ni Pastor Simple? Atay at dila. Ayan. Kayo po ba'y may atay pa? Ayan. Kamusta naman po ang inyong dila? Ayan. Alam nyo, yung Proverbs 18, 20 and 21, grabe pala yung dila. Sabi nga ni Santiago, napakaliit, no? Napakaliit na bahagi ng katawan. Pero malaki raw ang nalilikhang kayabangan. Kaya nung sabi niya doon, yung barko, ang laki-laki, na ipapadpad ng hangin, ng alon, pero pagka kinontrol ng piloto, yung timon, pwede niyang dalhin kahit saan. Yung dila, ang liit-liit, parang ang hirap pigilin. Pero napakahalaga na tayo, pipigilan natin kasi sa Matthew 12, verse 36 and 37, pagdating ng araw ng paghuhukom, yung ating mga salitang walang kabuluhang binanggit, sinabi, pananagutan pala natin. Pero thank you Lord, dahil pagka maganda yung ating mga salita, meron palang gantimpala. Kaya sanayin natin mga kapatid na simula ngayon, lahat ng lalabas sa ating labi ay nakalulugod lamang sa pandinig ng ating Panginoon. Noong kay Pastor Rafi at saka kay Minister Ed, puso naman ang kaniyang tinalakay. Ayan. Kamusta po ba ang kondisyon ng ating puso? Ayan. Sa palagay nyo ngayon, ano po kayang ating tatalakayin? Kayo nung, napapalagay pa ba kayo dyan? Bob, ayan. Ano kayang tatalakayin natin nung? Tungkol sa lungs. Ayan. Sa Tungkol sa? lungs. Lungs. Tagalog ay baga. Baga. Ano kayang kaugnayan ng lungs pagdating sa body of Christ? Iyan ang aalamin po natin, mga kapatid. Pero bago yon, hindi man kami mga doktor. Pwede ba natin tawagin si Doc Mon? Pero nandiyan naman si Ninang Nene, ano? So, Nong Boy, ano ba yung nakuha nyo sa lungs? Ano ba yung function ng lungs sa ating katawan? Huwag kayong magulat sa akin, Nong. Ako lang to, Nong. Ako lang. Pagkabaga, lagi ang lagi lang nating naririnig, puso eh. Pero ang hindi natin alam, hindi makakapag-function ng mainam ang puso kung depektibo ang baga. Baga. Sanay kasi ako na maraming bahagi ang katawan, mula paa hanggang ulo, hanggang pati buhok bilang ng Diyos. May kanta yan, Nong eh. Lahat may binabanggit. May kanta. Oo. Paa, tuhod. pero pagka lungs, kaya medyo, kagabi lang ibinigay sa atin yung topic. Kaya kung saan lang tayo umabot, okay lang.
Pero may nasulat kayo tungkol sa lungs eh. Marami. Gusto niyo ako magbasa? Hindi. Walang dating yan. Pag kami nabasa na, Hindi. kailangan ikaw mismo alam mo. Pero yung lungs pala, ano to? Part of respiratory system. Pagka respiratory, Oh. gamit sa paghinga ng tao. Gamit sa Marami palang paghinga. bahagi yan. Yung respiratory system, maraming bahagi. Pati ang ilong, pati bibig, lahat, pati yung throat, lahat. Pero ang pinaka-mayor, dyan sa lahat ng bahagi na yan, yung lungs. Saan dumadaan yung yung hininga? Sa lungs nga eh, di ba? Yun. Saan lumalabas? Ayan. Sa bibig at ilong, yan yung mga opening para sa ating paghinga. O, basahin natin yung ating word ngayon sa Genesis chapter 2 verse 7. O, basahin ko muna po. Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God took some soil from the ground and formed a man out of it. He breathed life, giving breath into his nostrils, and the man began to live. Sa Tagalog po, sabi dito, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningihan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So, nung pala, wala pang buhay. Ginawa ng Diyos, ng ating Panginoong Diyos, kumipil siya ng alabok at hinugis na tao. Pero wala pang buhay. Para magkaroon ng buhay, ano pong ginawa? Yan. Pwede bang huminga muna tayo? Baka hindi pa nag-toothbrush, oh? So, ibig sabihin pala ng breath, hininga, o yung spirit, hininga. Kaya mahalaga pala itong ating tatalakayin ngayon. Ako, may nakita rin ako dito sa tungkol sa lungs. Oxygen intake. Tama po ba Ninang Nene? When you inhale, the lungs take in air that contains oxygen. Oxygen passes through the alveoli. Ano yung alveoli? Tiny air sacs. Yan. Into the blood. So, ang kahalagahan pa pala nito, yung carbon dioxide removal. So, pag tayo pala ay nag-inhale, anong nalalanghap natin? Oxygen. Pag nag-exhale, carbon dioxide. Kasi delikado pala yung carbon dioxide na pumasok. Lasong. Kaya ganun pala yung kahalaga yung lungs. Kung yung liver, sumasala ng mga dumi, kaya pag nagpa-check ka ng lungs, limbawa, di ba, minsan konting napawisan ka lang, nagkakadepresya sa lungs. Naalala ko nga po yung di ba noong pandemic, kasi meron akong pinsan, siya 25 years old. Pasensya na po kayo. Ano po siya, nag-iisang anak ng babae nung aking, ng tita ko. Ako yung nakapansin sa kanya na namamanas. Sabi ko, ba't ganyan ang itsura mo? Ba't hindi ka nagpapa-check up? So, nung nagpa-check up siya, sa lungs pala yung depression niya. Nagkatubig yung baga. Nung time na yun, di ba, pandemic, punuan yung mga hospital. Dahil ang daming
pasyente na COVID. Dinala po siya doon sa may junction, yung bagong ospital doon sa Rizal. Hindi po siya tinatanggap kasi nga puno. So, pagkatapos ko ng prayer meeting, mga 9 o'clock ng gabi, sabi nung aking ninang na tita ko, pwede mo ba kaming samahang maghanap ng ospital? Kasi si Nining tawag niya ayaw tanggapin dito. Kailangan kailangan na siyang magamot. So after ko ng prayer meeting, virtual pa po noon, pinuntahan ko doon sa hospital yung magnanay. So ginawa ko po, naghanap kami ng mga ospital na pagdadalhin sa kanya. Alam niyo po ba na alas 9 kami nag-start maghanap. Natapos kaming maghanap ng ospital, mag-aalas 6 ng umaga. 14 na ospital ang aming pinuntahan. Ayaw tanggapin yung aking pinsan. So ang nangyari, kinontak namin doon, yung mga kamag-anak namin sa Cavite. Tapos ang ginawa ni Brother Ariel, naghanap sila ng ospital na pwedeng tumanggap sa Tagaytay. Nakakita man ng isa. So ang ginawa, yung ambulance, kinuha siya doon sa ospital. Siguro mga 11 na ng umaga. Alam niyo ba, ang lapit na sa ospital nung aking pinsan, namatay doon sa ambulance. Kaya pasensya na po kayo kung ako ay medyo naiyak. Tapos ito pang lungs yung aming topic. Namatay yung aking pinsan dahil sa lungs. Kaya tayo pala dapat iniingatan natin yung ating lungs. Kaya 'di ba laging sinasabi sa atin, ano ba yung mga nagpapasama o halimbawa, ano yung bawal ba ang alak sa lungs? Sigarilyo, ano pa? Alak. Yung 'di ba yung mga pangit na amoy? Kaya pag nga meron akong nakikitang yung pintor, sinasabihan ko, sabi ko, mag-face mask kayo. Kasi ngayon, hindi nyo hindi nyo pagka dumating yung araw, yung singil niyan, yung nalalanghap nyo, kaya ganun pala yung lungs. Kaya dapat pala iniingatan. Ngayon, sa ating pag-aaral, bakit ba ito naibigay? So iniisip ko, ba't ibinigay sa atin to? Anong kahalagahan ng lungs sa body of Christ? Sa umagang ito, meron po akong 3 ibabahagi sa inyo na paano nagkaugnay yung lungs sa body of Christ. Unang-una po, mga kapatid, itong tinatawag na the lungs as a symbol of the Holy Spirit. So the lungs as a symbol of the Holy Spirit. So nabanggit nga kanina doon doon sa Genesis 2, verse 7 na hiningahan para magkaroon ng buhay. So spirit means breath. Sa Hebrew, ang breath ay ruah. Na ang ibig sabihin nito, wind and spirit, yung ruah. Pero sa Greek word, ang spirit ang Holy Spirit ay pneuma. No, pneuma. So, the lungs take in breath, life itself, just as the body of Christ, the church, lives and moves through the power of the Holy Spirit. Kaya 'di ba ang buhay ng simbahan ni Kristo, ang banal na Espiritu Santo. Kaya kung wala yung Holy Spirit, ano kayang mangyayari sa body of Christ? Di patay. Kapag walang Holy Spirit, kaya kapag 'di ba ang isang tao, pag walang hininga, mawawala yung buhay. Kaya ganun pala kahalaga po ang lungs sa body of Christ. Biruin mo ang ating buhay, banal na Espiritu Santo. Kaya sa John 20,
verse 22, ang sabi po dito, and with that he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. So pinatanggap ang mga tao ng banal na Espiritu Santo. The act of breathing links the lungs with the giving of the Spirit. So, ano po yung ating matututunan natin? The lungs can symbolize the church dependence on the Holy Spirit for life. Just as the body depends on breath. Without the Spirit or breath, the church cannot function. Kaya ganun pala kahalaga yung Holy Spirit sa body of Christ. Amen? So, pangalawa pong matututunan natin dito. So, una, the lungs as a symbol of the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, siya ang source ng life ng church. So, mabubuhay ang isang simbahan dahil sa banal na Espiritu Santo. Number 2, lungs as a ministry of prayer and worship. So, lungs as a prayer o as a ministry of prayer and worship. Hindi praise and worship, a prayer and worship. So, bakit po? Sabi kanina ni Ninong Boy, di ba, merong nose, merong throat, na doon dumadaan yung hangin. So, breath and voice. So, lungs empower vocal expression. Di ba, lungs, ulitin ko, lungs empower vocal expression. Kaya pala pag mahina yung lungs, hirap magsalita. Kayo po ba hirap magsalita? Mahinhin lang siguro. Pero pagka ikaw mismo sa sarili mo naman, ba't ako nahihirapang magsalita? Maari pala may diferensya sa lungs. Kaya ang bata ay, yan, pinaiyak ka ba noong araw, Mr. Arnold? Lahat tayo, di ba, pinapalo tayo sa puwet pagka bagong panganak. So, yung pala, ini-empower niya. Sabi dito, yung lungs, yung vocal expression. So, singing, speaking, and praying, which are central to worship and proclamation in the body of Christ. Kaya pala doon sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath, praise the Lord. Kaya yung lahat ng may buhay, sumigaw ng, O Yahweh. Kasi sabi doon sa awitin ng, hindi ko lang alam kung mami to, kaluluwa, purihin mo ang Diyos, ang Diyos. Ano ang magagawa ng mga patay sa pagpuri sa Diyos? Ano ang magagawa ng mga patay sa pagpuri sa Diyos? Ano ang magagawa ng mga patay sa pagpuri sa Diyos? Meron po ba? Wala. Wala. Sabihin mo sa katabi mo, wala. Walang magagawa yung mga patay. Kaya tayo raw mga buhay, tayo ang magpupuri sa ating Panginoon. In the body of Christ, the lungs can represent the praying and worshiping members who keep the church spiritually alive and connected to God. Meron po bang church na hindi nagpe-pray? Kaya tayo, thank you Lord. Wala, di ba? Tayo, thank you Lord. Sa yung ating format ng ating fellowship, ng ating prayer meeting, saan tayo nagsisimula? Opening prayer. Pagkabasa ng word, pray uli. Pagkatapos ng word, pray uli. Pagkatapos mag-pray, kakain na. Pagpe-pray pa rin yung food. Grabe. Dito sa atin po, dito di ba pag tinignan mo para bang tapos ka ng tapos na yung GMJ. Pero after ng GMJ, yung ating mga sister, bibilog doon. Tapos magpe-pray sila. Ang ganda po nung kasi
ang daming mga kapatiran, nanghihina, may mga problema. Ngayon nga po yung sa San Pablo, si Sister Cel na anak ni Nanay Siling. Hindi ko naman masyadong kilala yung. Kaya lang, nung dinalaw po namin, ako'y tuwan-tuwa doon sa sister. Kasi medyo may edad na si Nanay Siling. Pero hindi po nakakalit. Sabi niya, gusto ko pa rin mag-tithes. Kaya lang, ang aking problema, hindi na naman ako katulad ng dati. Wala nang masyadong dumarating na income. Pero sabi niya, ako'y merong gustong-gustong kanta sa kompi na hindi ko malilimutan. Alam niyo yung kantang gustong-gusto niya? Uunahin kong lagi ang Panginoon. Ayan. Nong, kanta tayo, uunahin. Nandiyan pala kayo, Nong. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi akong nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pakahangarin, malugod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Yung di nalilimutan nung Nanay Siling, pero may edad na yung Nanay Siling. Pero thank you Lord. Ngayon nga po yung kanyang anak na si Sister Zelda, dalawa na sila eh. Ngayon, nung Sunday na pag-pray namin, nasa ICU. At medyo critical yung kanyang kalagayan. Pero ang ibig ko sabihin, yung ginagawa ng ating mga sister na pagdarasal, ang daming natutulungan. Na mabalitaan mo, may mga problema, may mga pinagdadaanan. Alam nyo, healthy yung church na laging nagpe-pray. Di ba yung sa awitan, sa atin, nakakatuwa, glory to God. Sa mga churches niya, kahit mga bata, nagpupuri kay Lord, umaawit, naturuan na umawit, sumamba sa ating Panginoon. Napakahalaga na ang church, nagwo-worship sa Panginoon. Kaya pagka ang isang church, ang body of Christ, prayerful, at laging sumasamba, tingnan nyo, healthy yun. Kaya grabe pala itong lungs. O yung pangatlo, kasi sininong boy pa eh. Last na lang po ito ha. Lungs as a hidden but vital organ. Hidden. Pag hidden, hindi nakikita. Di ba na-share ni Pastor Rapi, may mga gift na nakikita. Di ba yung, pastor, teacher, pero yung nabanggit niya, yung motivational gift, minsan hindi naman nakikita yun eh. Pero pag tinignan mo, hindi nga nakikita eh. Di ba? Pero nagpa-function. Di ba? Sabi nga dito, tingnan nyo ha, the lungs are not visible but are essential. Similarly, some members of the body of Christ may not be prominent or public. Meron kasing hindi talaga, di ba parang pagka nagbigay, ayaw pa alam. Nakalagay naman sa Bible yung ibinigay mo sa kana, wag mo nang sabihin sa kaliwa. Hindi yung katulad nung iba na donated by, lagay mo yung pangalan ko, lakihan mo ha. Hindi. Meron palang mga silent, tahimik lang. So sabi nga po dito, but they play a life-sustaining role. Intercession, support, and encouragement. Yun pala yung kanilang role.
Kaya sa 1 Corinthians 12:22, on the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Kaya, minsan pala, di ba, parang tatanungin mo, anong gift mo? Okay lang naman magtanong, pero meron palang mga gift na tago. Pero nagpa-function, nagiging support sila. Kaya yun pala. Kaya itong tatlong to, napakahalaga sa body of Christ, mga kapatid. Para manatiling healthy at patuloy na mag-function ayon sa kalooban ng Diyos ang isang simbahan. So ang sabi diyan, unang-una, kailangan tayo ay nandyan yung Holy Spirit. Sabi diyan, kailangan prayer and worship. At sabi dito, hidden but vital organ. Kumbaga, hindi nakikita, not visible, pero yung function niya, nagpa-function siya para makatulong sa church. Can we say amen? Yan, hindi pa po tayo tapos. Ibibigay ko naman po sa aking ninong. Ninong Boy, kayo na po. Diretso na ba tayo? Opo, mamaya na po tayo babati nung. Pasensya na kayo, hindi ako talaga communicator eh. Kung ano lang yung truth na mula kay Lord, yun lang ang ibig ko ibigay. So, patuloy tayo sa pag-aaral ng tungkol sa doctrine of, ecclesiastical doctrine ba? Ecclesiology, yung aral ng simbahan. Alam niyo yung simbahan ano yan, ibig sabihin the called out ones, tayo yon. Kaya tayo patuloy na tinuturuan kahit na maliliit na bagay. Kasi talagang piniperfect tayo ni Lord. Bagamat hindi tayo abot sa perfection dito sa mundo, pero dito pa lamang inaayos na ni Lord yung ating buhay. Kasi yung simbahan, yan ay pamilya na dinisign ni Lord para makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya hanggang ngayon, hinuhubog niya lahat yan. Hindi lamang niya kinakalap yung mga tupang wala pa sa kawan, kundi pinatataba niya tayo, pinalulusog tayo nga sa loob na. Amen? Kaya nga, nagpapaalalahan na, nagtuturuan ng buong kaalaman upang ang bawat isa ay maiharap sa Diyos ng sakdal, walang kapintasan. Kaya napakabuti ng pangangalaga ni Lord. Sobra niya tayong minamahal. Alam niyo ba yun? Mahal na mahal tayo ni Kristo na pinasya niya na to be united with us. Siya yung ulo, tayo yung katawan. Madiin na ugnayan yan. Yan ay walang hiwalayan, walang iwanan. Hindi pwedeng maghiwalay ang ulo at ang katawan. Nakuha niyo po ba? Kaya napakaganda. Ang isang maliwanag dyan, iisa ang hininga ng ulo at hininga ng katawan. Iisa lang yan. Sa John 3:6, mayroong binabanggit ang Panginoong Yesus na, kasi nahirap ako talaga ipaliwanag yung lungs eh. Yun ang topic natin ngayon, yung lungs. Sa John 3:6, mayroong binabanggit ang Panginoong Yesus na, ang sabi niya, ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Mapunan nyo nawa na kung paano inihahalin tulad ng Panginoong Yesus, yung pagsilang ng tao sa espiritu sa panganganak ng isang sanggol mula sa tiyan ng kanyang nanay. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Sa loob ng 9 na buwan, nasa loob lang ng tiyan yung bata, na lahat ng potentials of life nasa kanya. Mata, tainga, bibig, pero hindi gumagana lahat yon. Kasi nandun lang siya sa loob ng tiyan ng kanyang nanay. Amen? At ganun din yung mga tao na hindi pa ipinapanganak sa espiritu, ganun din, kumpleto rin. Lahat ng sangkap ng katawan nasa kanila rin. Pero hindi nagpa-function lahat yon. Kaya kapag ipinanganak, saka lamang nakakakita, yung sanggol, nakakarinig, nakakapagsalita, at sa tiyan ba ng kanyang nanay, humihinga ba yung sanggol? Pagka hindi humihinga yun, patay yun. Pero yung kanyang hininga, hindi niya sariling hininga yun. Kaya nga may puso nangihiram lang ng hininga sa nanay niya yon. Kaya kapag ang sanggol ipinanganak, ang unang ginagawa nung nagpaanak, pinaiiyak.
Yun ang tinatawag na the breath of life. Yun na yung sariling hininga ng sanggol. Nakuha niyo po ba? At yun, kasi nagpa-function na yung kanyang lungs. Kung gaano kaimportante ang iba't ibang bahagi ng katawan, ganun din kahalaga ang baga, ang lungs. Amen? Ang sabi nga ng hindi nabanggit ni Brother Jeff kanina yung 1 Corinthians 12:22, na may time yung pinalalagay na mahinang bahagi, yun pa yung pinakamahalaga. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Kasi ang lungs, kaya niyang i-breathe in yung espiritu, tunay na makakatulong sa tao. At i-breathe out niya yung lahat ng mga walang kabuluhan ng bagay, mga ideas, mga walang kabuluhang action, mga carnal ideas, carnal actions. Sa Biblia, yung katotohanan ng binasa ni Brother Jeff na Genesis 2:7, na tayo ay hinubog ng Diyos mula sa alabok. At nung tayo'y mahubog, kinortihan tayong tao, hiningahan tayo sa ilong. Yun lamang katotohanan na hiningahan tayo ng Diyos sa ilong at tuloy-tuloy na hinihingahan. Araw-araw, bawat sandali. Yun lang ay makatutulong sa iyo kasi may mga time, pagka dumadaan ng tao sa mga pagsubok, minsan na iniisip niya na parang nasa na ba ang Diyos? Para bang hindi totoo yung aming mga pag-aaral. Pero yan, malaking tulong yan na bawat hinga ay pagpapala sa Panginoon. Amen, maintindihan mo na ba kung paano tayong iniingatan. Lagi nga nating naririnig sa mga prayer meeting na yun lamang nagising ka, humihinga ka, blessing na. Amen? At saan ba nanggagaling yung hininga? Katulad ng tanong ni Brother Jeff kanina. Hindi sa puso, doon sa lungs. Nakuha niyo po ba? Kasi yung lungs ang nagbabalanse ng lahat ng bagay sa internal organ natin. Yung puso na lagi nating narinig, yun ang nagpapump ng blood para dumaloy sa buong bahagi ng katawan. Pero yung lungs, ang nagdi-divide kung ano ang marapat, kung ano ang hindi. Amen? Kaya kung depektibo yung lungs, hindi magpa-function ng mabuti ang heart. Nakuha niyo po ba? Katulad ng nabanggit niyo kanina na sa pamamagitan ng baga, natatanggap natin yung oxygen. At pag-breath out ng tao, lumalabas naman, nare-release yung carbon dioxide. At sa mga pag-aaral, yung carbon dioxide ay napapakinabangan naman ng mga halaman. At yung binubuga ng halaman, oxygen yun. Kaya ang isang lugar, kapag ka mahalaman, mapuno, thank you Lord at yun. At marami tayong kapatiran na ganyan ng mga tahanan, naglalakihan ng puno. Kaya salamat sa Diyos. At ang isa pa sa lungs, nakaka-relate ang tao dyan. Kasi diyan na kaimbak yung lahat ng lungkot ng tao sa lungs. Kaya may time nakakadama tayo na para bang ang bigat-bigat ng dibdib mo, para bang hindi ka makahinga, parang hirap na hirap ka. Amen? Kasi yung kalungkutan at mga katatakutan na mula sa dinadala ng puso, diyan na iimbak sa baga natin. Nakuha po ninyo? Kaya minsan naninikip yung hininga mo. Amen? Kasi yung mga hindi nasusolusyon ng kalungkutan, dala-dala mo. Kaya salamat sa Diyos. At katulad ng nasabi kanina, kailangan malusog ang baga. Kapag mabuti tayong mga Kristiyano, okay na sa atin kasi wala na tayong mga bisyo. Pero kung tawagin niya yung mga sigarilyo, sin product Pero bakit pilit na isinasaksak ng mga lalaki yung kahit na babae? Sinasaksak doon sa kanilang baga yung mga usok na alam naman nilang makakasira ng kanilang baga. Nakuha niyo po ba?
Kaya hindi lamang yung paghinga ang naapektuhan yan. Ang dami-dami. Minsan pagka nakakita ka doon sa kahan ng sigarilyo, yung mga external disease, pakarami na. Nawawasak yung bibig, pati ilong. So, hindi lamang paninigarilyo, kundi yung pag-inom ng alak. Bakit mo dudulutan ng mga alcohol? Alcohol, yung puso mo, yung baga mo. Kailangan marapat lang ang intake. Amen? At pati mga pollution. Alam niyo ba na nung araw, yung QI, yung nasa Espanya, alam niyo ba na sikat ng araw yan? Alam niyo kung bakit? Ang pinakamatinding pumapatay sa mga Pilipino, TB. At saan ba nagmumula ang TB? Sakit sa baga yun, tuberculosis yun, mga kapatid. Kaya kailangan malusog. Salamat na lamang at high-tech na yung ating medisina ngayon. Talagang madali nang gamutin yung mga yan. Pero tandaan natin, konti-konti lang namang information eh. Yung puso at saka yung lungs, partner yon, hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. Amen? At yung heart para yan yung mga elder natin na siyang nagsusupply ng buhay sa simbahan, ginagamit ni Lord. Parang yung mga elder natin. Kasi yung heart ang nagpapump ng dugo para dumaloy sa buong katauhan ng tao. Pero ngayon, yung lungs, the breath of life, the breath from God, yun ang banal na espiritu. Amen? Kaya kung sa sarili ng mga, kung yung heart lang ang tatrabaho, wala siyang kakayanan nun. Kaya kailangan niya yung lungs. Hindi ako, pinipilit kong iugnay yung lungs doon sa spiritual na kalagayan natin. Nakuha niyo po ba? Halimbawa, yung puso, mga elder, na napatuloy na nagbibigay buhay sa church. Nakuha niyo po ba? At sabi nga ng aklat ng Hebreyo, sila ay pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sapagkat sila ay merong pananagutang magbantay sa inyo. Kung kayo susunod, di matutuwa sila sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Pero kung kayo'y susuway, malulungkot sila at yun ay hindi makabubuti para sa ating lahat. So talagang yung mga elder. Pero kung sila lang, wala yun. Kailangan yung lungs. Kasi yung lungs ang anong tawag dito? Kumakatawan doon sa banal na espiritu na kailangan nating lahat. Amen? Kaya ano yan? Malalim yan. Sa Diyos mula mismo ang banal na espiritu. Yung natatandaan nyo sa John 20, 21 hanggang 22, nung hahayo yung mga alagad, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, kung papaanong ako ay isinugo ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila ay hiningahan ni Jesus. Kasi malalim yun. Mula sa Diyos ang banal na espiritu. Sila ay hiningahan ni Jesus. At sabi ng Panginoong Hesus, sumainyo ang kapayapaan. Nakuha niyo po ba? Kaya sa kasalukuyang panahon, sa church, katulad ng kinalalagyan natin, hindi tayong pwedeng mag-function ng tayo-tayo lang. Imposible ang simbahan na wala ang espiritu. Hindi pwedeng ikaw ay Kristiyano na walang Kristo. Ang banal na espiritu, tinatanggap ng isang tao bilang unang kaloob ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Katulad ng binanggit ko kanina, yung pagiging born again. Kapag wala ang banal na espiritu sa isang tao, he just exists. Kain, tulog, oo. Pero yung tunay na buhay na merong hininga ng Diyos, buhay na mula sa Diyos, iniingatan ng Diyos, nangyagaling yan sa kailangan maisilang na muli ang tao. Katulad ng John 3 verse 6. Amen? Ngayon, at dahil magkaugnay ang puso at ang
baga, kailangang malusog. Iba ang malusog, mga kapatid. Iba ang malusog. Para lumusog, kailangan kakain ka ng good food. And binabanggit ni Brother Jeff kanina na kailangan mayroong spiritual exercise. Kailangan ikaw nangangalaga rin. Ikaw kasi nakakaramdam ng katawan mo. Eat good food. Alam naman natin na tayo hindi lamang sa tinapay at ulam, kanin, nabubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. At uminom ka rin ng marami. Drink plenty of water. Amen? Good food and plenty of water. Sabi ng Isaiah 55, hali kayo, lahat kayong nauuhaw. Lumapit kayo at uminom. Bumili kayo ng pagkain kahit wala kayong pera. Bumili kayo ng pagkain kahit wala kayong pera. Bakit nyo sinasayang ang inyong pera sa mga bagay na walang kabuluhan? Inuubos ninyo ang inyong salapi sa mga bagay na wala namang pakinabang. Lumapit kayo sa akin at makinig kayo. Makinig kayo sa akin at sundin ninyo ang aking mga utos at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Iba ang feeling pagka ikaw ay nasa Diyos, mga kapatid. Nakuha po ba? Matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Gusto nyo kayo na bumasa niyan, Isaiah 55, 1 and 2. At yun ang nararanasan nating lahat ngayon. Nakuha po ba? Hindi lang pera ang kaligayahan ng tao. Ako nga kahit may pera, hindi ko iniasahan yung pera. Ano lang, maligaya ko. Hindi ako nagbabago na ano lang, basta maligaya ako sa gawain. Basta yun talagang yun lagi ako nagpapalukso ng dugo ko. Amen? Kaya kapag ka nawawalan ng gawain, doon ako lumulungkot. So, kailangan hindi lamang eating good food, drinking plenty of water, kundi breathe fresh air. Saan natin nakukuha yung fresh air? Sa kalipunan ng mga pinabanal ni Lord. Doon sa praise and worship gathering. Breathe fresh air. Diyan, makikita mo parang pagkatapos ng fellowship, pagkatapos ng gawain, parang sariwang-sariwa kang muli. Kasi talagang sariwa. Inakay ka sa mainam na pastulan. Amen? Yun. Kaya masarap mabuhay na isang tupa. Sunod ka lang na sunod. At ang isa pa, para sa spiritual exercise, practice breathing exercise. Practice breathing exercise. Amen? Inhale, exhale. Breathe in, breathe out. Ganun lang kasimple yun. Kailangan, iba ang malusog, in and out. Ako'y sanay magturo, pagka ang pag-uusapan ay yung mga external part ng body. Pero pagka internal, katulad nitong lungs, ngayon ko lang na-encounter to. Kaya pasensya na kayo kung talagang nagwawala akong kibo. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ituturo. Binabahagi ko sa inyo kung ano lamang yung dating sa akin. Nakuha niyo po ba? At alam niyo kapag napapractice mo, na-exercise mo yung breathing exercise, na-exhale mo yung mga impure things, at ini-inhale mo yung mga mabubuting bagay. Punuin mo ng mabuting bagay, mga bagay na marangal, mga bagay na malinis, mga bagay na karapat-dapat, kaibig-ibig, mga bagay na kalugod-lugod kay Lord. Alam niyo ba yung breathing in and out? Breathe in. Tanggapin mo lahat ng mabuting bagay mula sa Diyos. At makikita mo, tapos out. Kung ano mang masama na pumasok sa mind mo, masamang nasabi mo, breathe out. I-repent mo. Repent ka agad. Nakuha niyo po ba? At makikita mo, doon lang mararanasan yung tunay na pagmamahal ni Lord at yung kanyang personal na kapayapaan. Mararanasan mo yung tunay na kapatawaran ng Panginoon. Makakalakad ka na sa ayon sa patnubay ng Espiritu. Kasi, kanina pa natin na yung banal na Espiritu ay nagsisimbolize doon sa lungs. The breath of life. Amen? Sabi ng Romans 8:8,
hindi nalulugod si Lord sa mga lumalakad, namumuhay sa laman. Bagkus tayo na mga tinawag ni Lord, miyembro ng kanyang simbahan, nakakasamahin niya sa buhay na walang hanggan, hindi na tayo nabubuhay sa laman. Kung totoong ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo at sumasa akin. Kung ang Espiritu ni Kristo, ang sabi ng Romans 8:9, kung ang Espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya Kristiyano. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa mga ganyang mga katotohanan. Amen? Yung physical breathing, nagbibigay ng oxygen sa katawan at nare-release yung carbon dioxide. Ganon din naman, yung spiritual breathing, na-exhale natin through confession yung ating mga kasalanan. At pagka nag-inhale tayo, na-inhale natin yung nalalagay tayo sa kakaibang pagtitiwala sa empowering presence ng Banal Espiritu. Amen? Yung physical breath, hindi mo halos naiisip yun. Hinga ka lang ng hinga. Automatic yun eh. Pagka hindi ka na huminga, patay ka na nun. Wala ka na magagawa sa pagpuri sa Diyos. Pero yung spiritual breathing, kailangan conscious ka ron, palagian. Nakuha niyo po ba? Kailangan tuloy-tuloy na repentance, tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga mabubuting kaloob ni Lord. Amen? Ano yun? Kailangan conscious kang lagi ron. Alam niyo ba na yung measurement ng maturity, sabi rin sa isang nabasa ko, yung measurement ng maturity, alam niyo kung ano measure? Yung time na ikaw ay nagkasala at doon sa time, yung agwat, yung time nang ikaw ay nagrepent. Pagka mahaba yung measure na yon, nagkasala ka tapos hindi ka kagad nagrepent, hindi ka pa, akala mo lang nagmamature ka. Ang isang mature na tao, pagka nagkasala, balik loob ka agad, repent ka agad. Kasi kapag ka tinagalan mo, aagawin ka na mong muli ng mga carnal mind mo. At yun doon tayo inaalagaan ng Panginoon kasi malakas ang hatak ng laman at ng sanlibutan. Nakuha niyo po ba? Kaya ganun nagpa-function yung lungs, yung banal na espiritu. Ganun nagpa-function sa atin. Hindi lamang tayo tinuturuan ng mga bagay na ibig nating malaman, kundi meron siya kakayahang pigilan tayo sa lahat ng masasamang gawa na dapat nating isagawa, pero mali. Ang banal na espiritu kumikilos doon. Nakuha niyo po ba? Kaya salamat sa Diyos na practice breathing exercise. Lagi ka magpapasalamat sa kanyang mga pagpapatawad, at magtiwala na siya ang babago sa ating attitude and action sa pamamagitan ng patuloy na pagsuway sa Kanya. Ibig niya, i-maintain yung purity. Patuloy na pagsunod. Ibig ng Banal na Espiritu, i-maintain sa ating buhay, bawat isa sa atin, personally, individually, yung purity. Kaya ikaw ngayon ang makiayon ka sa patnubay ng Banal na Espiritu. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng makapagpaparumi sa ating katawan at sa Espiritu. Amen? Magi tayong marapat dagi sa harapan ng ating Panginoon. In Jesus' name, amen. Manatili lang tayo kay Lord. Amen. Manatili lang tayo kay Lord. Amen. Yan, purihin ang ating Panginoon. At ngayon naman po ay babatiin natin ang mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. May 28, 2025. Happy birthday! Wow! Sister Gemma Ballester and Brother Ferdinand Manuntag. Wala ba lechon, Brother Ferdinand? Sarap ang lechon yan. Yan. Pasok, Brother Bong.
birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday po mga kapatid. Enjoy your day. Correction lang po, May 27 po ngayon. Yan. Bukas pa po yung 28. Yan. Yan. Purihin ang ating Panginoon. At tayo po ay magtatapos sa ating repeat new song of the week, Dakilang Manggagamot, composed by Minister Jeff Borja. Yan. God bless us all mga kapatid. Sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba. Pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na. Sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba. Pasasalamat ang ialay ko, dahil mahal kita.
Pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na. Sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba. Pasasalamat ang ialay ko. Dahil mahal kita, dahil mahal kita, Jesus, mahal, mahal na mahal kita. Dakilang manggagamot, Second Timothy 2